Mga bata, kung may hihilingin ka sa Panginoong Diyos na isang bagay, ano ito? May naisip na ba kayo? Gusto nyo ba ng laruan o kaya ng masasarap na pagkain? Maaring hindi na material na bagay ang gusto nyo. Pwedeng kagalingan sa sakit, o kaya ay pag-iingat sa inyong pamilya. Kapayapaan sa inyong mga bata. Magandang araw sa inyo. Halina't samahan niyo ako at inyong pakinggan ng isang panibagong kwento mula sa Biblia. Ito ay tungkol sa panalangin ng isang hari. Alamin natin kung ano ang kanyang hiniling sa Panginoon. Ang pamagat ng ating kwento sa araw na ito ay ang panalangin ni Solomon, na mababasa natin sa unang hari, chapter 8, verse 23 hanggang 53. Si Haring Solomon na anak ni Haring David ay naipagtapos isang napakalaki at magandang templo para sa Diyos. Napakahalaga ng templong ito dahil dito sasamba ang mga tao sa Panginoon. Nang matapos ang templo, iniutos ni Haring Solomon na tipunin ang bayan ng Israel. Pagkatapos, tumayo si Solomon sa harap ng lahat. Tinaas ang kanyang mga kamay sa langit at nanalangin. Panginoon, ikaw lamang ang tunay na Diyos. Walang ibang katulad mo. Tinutupad mo ang iyong mga pangako at mahal mo ang iyong bayan. Salamat po na pinayagan mo kami magtayo ng templong ito para sambahin ka. Kung ang langit, ang kataas-taasang langit ay di sapat na maging tahanan ninyo, ito po kayang hamang na templong aking itinayo. Sa kabila po nito, pakinggan mo po kami kapag nananalangin kami dito. Kapag ang iyong bayan ay nagkasala at humingi ng kapatawaran, patawarin mo po sila. Kapag sila ay may problema, tulungan mo po sila. Kapag kailangan nila ang ulan para sa pagkain, ipadala mo po ito. Kapag sila ay nakikipaglaban, ingatan mo po sila. Kapag sila ay malayo sa kanilang tahanan, pakinggan mo pa rin ang kanilang mga panalangin. Panginoon, naway ang iyong mga mata ay laging nakatingin sa templong ito at ang iyong mga tainga ay laging nakikinig sa aming mga panalangin. Dito nagtatapos ang maikli nating kwento. Sa ating narinig na kwento, si Solomon ba ay nanalangin lang para sa kanyang sarili o para sa lahat? Si Solomon ay nanalangin para sa lahat. Siya ay humiling ng kapatawaran, tulong, ulan, protection para sa bayan ng Israel. Mula sa ating kwento, ano ang mga aral na dapat nating matutunan? Una, nakikinig ang Diyos kapag taimtim tayong nananalangin. Kapag tayo ay nananalangin sa Diyos, tiyak tayo na pinakikinggan niya tayo, lalo na kapag tayo ay nananalangin mataimtim. Ano ba ibig sabihin ng mataimtim? Ibig sabihin nito ay seryoso, totoo at mula sa malinis na puso. Ikalawa, dapat tayong manalangin hindi lang para sa ating sarili, kundi para rin sa iba. Ipinapakita natin ang pagmamahal at malasakit sa iba kung isinasama natin sila sa panalangin. Sino-sino ba ang pwede nating ipanalangin? Ang ating pamilya, kaibigan, kapitbahay at maging ang ating bansa. Ganito rin ang ginawa ni Solomon. Nanalangin siya para sa buong bayan, hindi lang para sa sarili niya. Okay mga bata, sa pagkakataong ito, tayo naman ay nagkakaroon ng isang activity. Para sa mga batang edad ay 4 hanggang 7, kayo ay magkakaroon ng isang art activity. Ito ay tatawagin natin the prayer hand. Pakihanda na ninyo ang inyong mga coloring materials at isang maninis na papel. Sa tulong ng inyong pamana teacher, ay sundin ninyo ang mga hakbang na ito. Una, gumuhit ng kamay. I-trace ang inyong kamay sa papel. Ikalawa, isulat sa bawat daliri
ang mga tao o bagay na nais ninyong ipanalangin sa Panginoon sa buong linggong ito. 3. Sa gitna ng palad, isulat ang title, My Praying Hand. 4. Hulayan. Gamit ang crayons o marker, lagyan ito ng kulay. Pagkatapos, gupitin ng maayos ang ginuhit na kamay. Maaari nyo itong itago at iuwi sa inyong bahay upang maalala ninyo ang mga tao o bagay na nais ninyong ipanalangin. Panghuli, araw-araw nyo itong ipanalangin na. Para naman sa mga batang edad ay 8 hanggang 11, kayo ay magkakaroon ng isang written activity. Ito ay tatawagin nating the prayer journal. Pakihanda na ninyo ang inyong notebook o papel. Sa paggabay ng inyong pamana teacher ay sundin ninyo ang mga hakbang na ito. Una, gumuhit kayo ng table na gaya nito. Pagkatapos ay sumulat kayo ng 3 bagay na nais ninyong ipanalangin sa Panginoon. At pagkatapos nito ay magbigay kayo ng schedule kung kailan ninyo ito ipapanalangin sa umaga ba pagkagising, bago matulog o maglalaan kayo ng isang espesyal na pagkakataon na ipapanalangin ito. Araw-araw ay inyo itong ipanalangin. Lagyan ng happy face kung ito ay inyong naipanalangin. Sad face naman kung hindi. Tapos na ba kayo mga bata? Wow! Ang gagaling naman at ang gaganda ng inyong mga gawa. Narito naman ang ating memory verse na mababasa sa Jeremiah chapter 29 verse 12 in New International Version. Salamat sa inyong panonood mga bata. Tandaan natin, lagi tayong manalangin hindi lamang para sa ating sarili, kundi para sa ating kapwa. Hanggang sa susunod nating kwento mga bata, paalam, Miss Pa!